Breaking news, heto na. Bagong pasabog ni Cheese. Senado ang masusunod. Nataranta na ang Kongreso. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Po sinabi po ni Cheese Escudero Ayan, na syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Ayan, syempre supportahan natin si Sir Badong Aratales mga katunay, pagpatuloy natin. wala pong session, no? No session, special session for trial. Okay. Talagang junto po, pinagmamatigasan. Pinagmamatigasan po ni Cheese Escudero na wala pong magaganap na special session para po sa... Wala talagang pinaninindigan yata ni Cheese ngayon kung ano yung sinasabi niya. Parang nag-iba ang ihip ng hangin. No, pero syempre hindi pa rin mawawala yung mga komento, 'di ba? 'Di ba kay Cheese, no? Syempre alam naman natin na kung sino ang mga tao na naging dahilan kung bakit siya nandiyan diyan, no? Sana nga magkaroon siya ng paninindigan na kung ano yung sinabi niya ay siyang paninindigan niya at kung ano yung sinimulan niya talagang yun ang tatapusin niya. Ngayon kung talagang June ang usapan, di June. Kasi talagang kapag nagbago na naman ang desisyon niya at sabihin na pag-usapan na, gawin na yan ngayon habang maaga, ay sira. 'Di ba? Kasi talagang pinagpipilitan nila June tapos biglang magbabago. So ibig sabihin niyan, meron talagang bumulong na masamang espiritu sa kanila niyan. Sana nga kahit bulungan sila ng masamang espiritu, hindi sila masapian para hindi sila madala. meron po pwede pong manawagan na special session pero hindi Okay. po para sa impeachment. At pinangangatawanan po ni Escudero na tanging si ano lang po Senate lang po ang dapat, no, na magpasya sa impeachment. Wala. Dapat lang. Dapat Senado lang, 'di ba? Kung tutuusin, hindi naman kayo pwedeng utos-utusan lang, 'di ba? Ng Kongreso na ganyan kung ano gusto nilang gawin. Hindi naman lahat ng congressman, no? Pasensya na po. Hindi po lahat ng mga congressman. Ikukorek ko lang po dahil may mga congressman pa rin, no, na natitira na may mga puso, no? Yung mga hindi nababahira ng dumi sa kanilang mga katawan at ugali. 'Di ba? Ng iba pa sa sinasabi. Sabi ni Escudero, ito po maganda yung pagkaka-deliver ng balita na to ng Manila Times. Escudero issued the statement a day after President Ferdinand Marcos said he was open to calling a special session if senators requested one. Yan po sabi ni President Marcos. Pag ako po ay humiling po yung Senado na mag-special session, okay sa akin yan, sabi ng Pangulo. Ibig sabihin, pinahihiwatig niya Parang Cheese pumapayag Escudero siya. na manawagan ka ng special session. Diba? Pero nakapagbitaw na si Cheese Escudero na yun. Parang ang nangyayari naman yan, no? Parang, sige, kahit mag-special session kayo, papayag ako. Para naman pinapahintulutan mo talaga. 'Di ba? Parang dito pa lang, huling-huli na natin kahit si BBM, gusto rin ma-impeach BP Sara. Hindi, 'di ba? Ayun syempre, alam nyo naman, sinasabi ng mga Senado na hindi pwede ngayon, pinapaliwanag na ng Senado kung bakit hindi nila ngayon pag-uusapan yan o pagdidesisyonan. Kung bakit June pa. Siguro, senador din naman dati yung di ba? Alam din naman niya siguro yun. O kaso nga lang, kung gusto nyo magkaroon ng special session ngayon, di gumawa kayo. Di ba? Parang, kung pag-usapan nyo na para matapos na yan, para ma-impeach na yan, parang ganun ba yun? Naku naman. Napapaghalataan naman natin tapos sasabihin na
Wag nyo nang asikasuhin yan. Wag nyo nang intindihin yung impeachment kay BP Sara. Yan yung... Kaya tuloy pa. Kaya tuloy, di ba? Ang gulo. Yung paiba-iba ng desisyon, mga ganyan. Diyan tayo napapahamak sa paiba-iba ng desisyon eh. At binigyan po niya yan ng katwiran under the law. Tatlo lang po yung pwedeng manawagan ng special session. Senate, President, Speaker of the House, tsaka Presidente ng Pilipinas. Pero yung ayon po sa ating konstitusyon, hindi po pwedeng manawagan ng special session for the purpose ng trial o yung impeachment trial. Yan po sabi po ng abogadong si Chis Escudero. Kasi yan talaga, maganda talaga. Kung ano yung magiging kilos nila, dapat iaayon nila sa batas. Hindi dahil sa gusto lang, 'di ba? Tama naman yung ginagawa ni Chis. Palakpakan natin si Chis kahit papaano. 'Di ba kahit papaano may ginagawa naman siyang tama sa sarili niya. No? Hindi naman natin masisisi yung iba. No? Yung iba na magko-comment sa kanya ng hindi maganda. Kahit naman ako, medyo hindi pa rin ako kampante kay Chis. No, hindi pa rin natin alam. Maaaring mag-iba yung ihip ng hangin. Kaya kasi nasabi ko na sana walang bumulong na masamang espiritu sa kanila dyan. Dahil kapag may bumulong na masamang espiritu sa kanila dyan, ay yun ang malakas. 'Di ba? Ito naman to eh. Marami ring abogado na kinokontra si Chis. Pwede raw siyang manawagan. Ang problema nyo, hindi kayo Senate President. Tama, pareho kayong abogado ni Chis Escudero, pero si Chis Escudero magpapasya sa Senate. Pero wasak si Chis dyan. Kung sakaling bigla siyang magbigay, no, mag-ano ng special session, bigla siyang magganon, magpatawag ng ganyan, sira siya dyan. 'Di ba? Kasi ako nga nagsasabi sa inyo hindi naman ganon kaliit lang ang supporter ng mga Duterte. Kumbaga kung ano yung salitang bibitawan mo sa una, yun ang panghahawakan dito. 'Di ba? Kasi sinabi mo na yun, pinaliwanag mo pa. Hindi lang naman siguro naisip mo lang yun basta-basta na gawin na lang sa June. Siyempre may basihan ka kung bakit gusto nyo gawin sa June. 'Di ba? Pinaliwanag mo ng maayos. Tapos bigla na lang siyempre kaming magtataka kung bigla mong bibigyan ng special session ngayon para mapag-usapan na ngayon agad yan. 'Di ba? Parang tingin ko doon ka talaga mamamantsahan ng todo-todo, sir. Kaya ako sa iyo isip-isip muna pag may time. Si Chis Escudero kasi ay Senate President. Ngayon, eto po tanong. Very obvious na, no, na hindi lang makahalata si Chis Escudero. Na gusto ng Pangulo na magkaroon ng impeachment trial na. Kaya nga yun yung nararamdaman ko kanina. Kaya na-stress itong mga congressman natin. Di ba? Bakit sila na-stress? Alam nyo, ang dapat ma-stress kasi pag ang tanging paraan para mapigilan na maging Pangulo si BP Sara, impeachment. Sa botohan po, walang mananalo kay BP Sara. Kasi alam nyo yan na lang ang tanging inaasahan nila para hindi maging presidente si VP Sara. Impeachment na lang talaga. Kasi yung ICC, wala na. Tinabla na ni Trump. Wala na, hindi na nila mapapakinabangan yung ICC. 'Di ba? Yung sinasabi nilang gusto nilang ipakulong ang mga Duterte, dinadawit si VP Sara para anuhin ang ICC, wala na eh. So ano pa ba yung option na gusto nilang gawin? Ano pa ba yung option, yung paraan na pwede nilang pagpilian? Lahat ng gusto nilang gawin kay VP Sara is wala na. So ang natitira na lang talaga ngayon is yung impeachment. 'Di ba? Yan na lang. Kung yan pa ang mawawala sa kanila, ay wala na talaga. Finish sila dyan. Kaya nga sinasabi ko, kapag si VP Sara nakatawid hanggang 2028, nako, diba? Tagilid sila dyan. Ramdam nila sa sarili nila yan. Kaya kumukuha sila ng maraming dahilan, no, para hindi maging presidente si VP Sara dahil alam nila sa sarili nila na malakas ang panalo ni VP Sara. Alam nila yan. Walang kahit sino na pwedeng lumaban sa kanya sa pagiging presidente sa 2028. Malamang ko may mga kokontra dyan, ha? May kokontra dito sa sinasabi ko. No, alam ko naman na antay kayo. No, sasabihin nyo, anong walang makakatapat sa kanya? Meron. O sige, itapat nyo na kung sino gusto nyong itapat. 'Di ba?
O kung magiging patas ba yung laban eh. 'Di ba? Pupusta ako. Oh. Ipupusta ko salamin ko kung sino mananalo. O pag natalo ko, yung salamin kong to, ibibigay ko dun sa mananalo. Kapag natalo si VP Sara. Oh. Ginawa nyo na nga lahat eh. Number 1 pa rin eh. Sinong ipantatapat nyo? Imposible naman nagpakahirap si Martin. Baka Wag- itatapat daw nila si Tambi. Na tayo magbulan, nagpakahirap si Martin, ang Ano daming kaya no kung si Tambi maging presidente, no? Ay talaga, ako talaga gagawin ko talaga lahat makaalis lang kami ng Pilipinas. Ayoko. Baka masahol pa kay Hitler yan eh. No? Talagang nako. Lalayas na lang tayo ng Pilipinas, bumalik na lang tayo sa susunod na eleksyon pag wala na yang dito, pag hindi na nakaupo. plano, ang daming plot. Tapos ibibigay lang kay Rapi Tulfo yung laban. Hindi ako naniniwala na si Rapi Tulfo Rafi? magiging pambato ng grupo na yan. Bakit takot sila na hindi na maging presidente uli si VP Sara? Alam nyo na kung bakit. Oo. Sa dami na lang ginawa, yung mga direkta. Marami kasing mauungkat eh sa mga ginawa nilang kasalanan. Oh, wala tayong pinupunto rito ha. Tamaan, bato-bato sa langit ha. No, maraming mauungkat talaga. No, kaya delikado sila eh. No? Talagang magbibilang ka na kung sino-sino yung makakasuhan sa kanila dahil alam naman natin si VP Sara talaga, no, ang mga Duterte ay anti-corrupt. Kahit sinasabi ng iba, mas corrupt daw yung mga Duterte, di wow. O sige, wow na. Wow na. Wow na. Ah, 'di ba? Yung nakikipaghamunan kay VP Sara, sa tingin nyo hindi kakabahan? Nakalimutan nga lang nila, hindi naman po bingatibo yung mga hindi naman bingatibo yung mga Duterte. Kahit na anong paninirahan nyo sa mga Duterte, wala po silang pakialam kung gusto nila maglingkod. Oo. Pero, Kaya nga sa impeachment ni VP Sara ngayon, parang wala siyang pakialam eh. Hindi siya parang nagpapanik. Hindi mo siya nakikitaan ng takot. Kalmado pa rin si VP Sara, di ba? O kung sa iba-iba yan, baka ninenervyos na yun. siyempre, meron po silang hindi kayang palagpasin. Pag nanakaw sa gobyerno, tapos na po ang maliligayang araw ng mga magnanakaw. Ay, sigurado ang yan. balita at ayon kay Pangulong Kaya nga talagang hindi na tayo magtataka kung bakit ayaw nilang maging presidente ang isa pang Duterte. Kasi naramdaman nila kay Tatay Digong nung naging presidente si Tatay Digong eh. 'Di ba? Alam naman natin hindi naging maluwag sa mga ganyan si Tatay Digong. Talagang hindi niya pinapalagpas. Lalo pa kaya yung anak. 'Di ba? Kaya talagang natatakot sila. Kaya kita mo, ang daming ahensya na may confidential fund. Ang presidente, ang laki pa ng confidential fund pero hindi nila inuungkat. 'Di ba? For fair lang, dapat lahat yan inuungkat nila. Pero bakit nakatutok lang sila kay VP Sara? Ang tagal na ng issue kay VP Sara mula pa nun sa confidential fund na yan hanggang ngayon. 'Di ba? Is pinag-uusapan pa nila. Talagang gusto nilang matanggal si VP Sara kung ano-anong kaso ang binibigay nila kay VP Sara sa mga Duterte at kung ano-anong paninira ang ginagawa nila sa pangalan ng mga Duterte. Halos hindi nila binibitawan. Sa dami ng problema ng bansa natin ngayon, halos hindi na napag-uusapan. Puro Duterte na lang ang pinag-uusapan nila. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit talaga tinututukan nila si VP Sara dahil alam nila sa sarili nila, no, na maraming mananagot kapag si VP Sara ay naging presidente. 'Di ba? Kumbaga yung hayahay na buhay nila, sigurado magiging dilubyo. Duterte, mas malupit sa kanya to si VP Sara. Kung nalupitan na tayo sa pamamalakad ni Duterte, tatay, eto po, ibang klase to, seryoso to pagdating sa mga korupsyon. Buti nga hindi pa nananapak uli ngayon yan. Baka mamaya pagiging presidente yan. Kayong mga korap dyan, pagsasasapakin kayo ni VP Sara. Tigil ng korupsyon. Yung galit din siya sa komunista. Yun pa yung isa, di ba? Sino rin ba yung mga nagpupush ngayon? Di ba sa impeachment ni VP Sara, alam naman natin, kaliwa. Kaliwa. Di ba? Kasama din yung mga ganun. Di ba? Kaya alam natin kung
kung sino yung mga taong maaapektuhan pag naging presidente si VP Sara, sila yung mga nagsusulong ng impeachment kay VP Sara. Titiyakin niya na tapos na yung insurgency problem natin. Takot yung mga yan, mausig. Abogado, bata pa, palaban. Si VP Sara. Delikado talaga sila lahat. Oo. Pag naging presidente si VP Oo. Sara. Kaya stress na stress. Kaya nga si Abante umamin, di ba? O paano yan pag naging presidente si Sara Duterte? O ano sabi ni Abante? Finish na. O, di ba? Kahit siya aminado siya sa sarili niya Kasi alam nila ano sila yung oras ang hinahabol nila Oras ang hinahabol nila, nakataya na sila. Oo. Alam na ng taong bayan na sila ay pumirma. No. Kawawa po yung mga yung mga taga Mindanao na congressman. Talagang direkta mga tao nagagalit sa Oo, kanila. galit. Talagang binabato nga yung bahay ng tae, di ba? Tapos sasabihin ni Gadon, eto nakakatawa si Gadon. Eto sabi ni Ako Gadon, dati bilib ako dito hindi na pala ator nito. Bilib ako dati to kay Gadon. Ngayon pero syempre alam naman natin ito maka-Marcos to. Kasi sinasabi nga nung iba sip-sip sa mga Marcos. Di ba? Kung ano man doon sa dalawa, no? Pero nawala na yung ano ko sa kanya kasi comedy kasi itong taong to No, parang hindi siya bagay maging attorney, mas bagay siya maging comedian, no. Nakakatunay. nakakatawaan sinasabi Ay, siyan, kulang yung mga comedian natin ngayon. Baka pwede siya mag-artista. ni Attorney Salpanelo na kaya daw na ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Tama po, di ba? Naku, Tama. napakalakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Alam mo, Larry Gadon, matagal ka na nabubuhay sa pangarap 5 Wala million. wala daw boto ang mga Duterte? Ay, talaga lang, ha? Kay Gadon, ayun ba yung sinabi ni Gadon? Wala daw magiging boto yung mga Duterte? Kaya naman pala pinipilit ng magkapatid na tumakbong Vice President si BP Sara. Di kung alam naman nilang mahina si BP Sara, di sana hindi na nila pinuntahan sa Davao yan at pinilit nila tumakbo ng Vice President. O, di ba? Pwede naman silang umalok ng iba. Bakit si Sara Duterte pa yung pinipilit nila? Ayan ba yung mahina? Sige, mahina yan. Bakit naman PBBM? Bakit naman Senator Amy? Na bakit nyo pinipilit si BP Sara? 'Di ba? Na tumakbong Vice President ni BBM nung nakaraang eleksyon. Kung mahina naman pala, sabi ni Gadon. Ay nako. Yun lang ang boto. Kay Tatay Digong pa lang 16 million. Yes. Si Kay Sara Tatay Digong pa lang Duterte, 16 million. 32 million. Boto pa rin Minsan ng talaga yung ilusyon lumilipad no? Kung saan napupunta. Marcos yan pa rin ang paniniwala nyo. Ang nagpanalo kay BP Sara, si Marcos. Hindi the other way around. Ay nako, kung Marcos lang ang magpapanalo kay VP Sara, sana hindi na nila kinulit si VP Sara. At kung Marcos lang ang magpapanalo kay VP Sara, bakit natalo si BBM kay Leni Robredo nung Vice President? 'Di ba? Kung malakas ang Marcos nung panahon ng Vice President election noon, dapat panalo si BBM. Bakit nakatawid si Leni Robredo? Bakit tinalo ni Leni Robredo si BBM nung eleksyon? 'Di ba? 'Di ba? Tanong lang. Nasaan na yung mga Marcos supporters noon? Bakit hindi nyo pinanalo si BBM bilang Vice President? Ano yun? Hinihintay nyo lang siyang maging presidente saka kayo boboto? Ganun ba yun? Diba dapat mas sinuportahan nyo siya nung Vice President siya tumakbo? Laban kay Leni Robredo? Bakit si Leni pa rin ang nanalo? At bakit ganun lang kaliit yung boto na yun? 16 million o something? 15 million? 14 million? Ganun? Kumpara naman sa nangyari ngayon. No? Kay Tatay Digong 16 million ang bumoto bilang presidente. Kay BP Sara 32 million. Kay Bongbong Marcos 30 million. So ipagpalaganin natin, iawas natin yung kalahati doon. Tanggalin natin yung mga DDS supporter doon. So lalabas talaga yung mga bumoto sa kanya ay nung Vice President siya. 'Di ba? Yun. So
Nasaan na yung ano, na sinasabi nyo na si BBM ang nagpanalo? No? Pasensya na sa sinasabi ko, pero yun ang hindi ko matanggap sa sinasabi ni Mr. Gadon. No? Hindi ko matanggap yun dahil nasaan na yung mga supporter ng Marcos nung panahon ng Vice President election laban kay Lenny? Bakit walang lumabas? Hindi nyo sinusuportahan si BBM nung panahon na yun? Diba? Dapat yung panahon na yun, sinuportahan na nila. Yun ang gusto kong masagot ni Gadon. Diba? History na yan. Ananligaw kay BP Sara yung dalawang magkapatid na mangga. Mangga. Yung Kasi mga walang oo. utang na loob na magkapatid. History na yan. Oo. Never, no? Never ng ano, yung survey ninyo, wala po yan. Kaya nyo ba na walang bayad na mahigit 20 mil? Oo. Isang kandidato, si Marcoleta, kaya niya mag-ano? Hindi nyo kaya yan. Oo. Yan yung problema nyo eh. Mm. Nabubuhay kayo sa pangarap na malakas kayo. Lagi kayo nabubuhay sa kasinungalingan. Ganyan. Anong Imahinasyon. rally yung kaya ninyo tumagal ng mahigit isang araw? Paano kayong tatagal pagdating pa lang dun, gutom na kagad yung mga hinakot nyo. Puro nga mga nagre-reklamo na agad eh. Naghahanap na kagad ng pagkain. Meron pa nga mga hindi nababayaran eh. Naghahanap na kagad ng bayad. Hindi kami nagsabi niyan. GMA7 tsaka Rappler. Mga kakampi nyo pa. Nanunod lang kami. Ni-interview ng GMA7. Bakit kayo narito? Ay yung mga mga senior citizen yung sa GMA. Oo. Yung sa Rappler naman, yung tropa ng mga hindi nila alam na anti-Duterte pala yun. Anti-Sara pala yung inatinan nila. Natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo rito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.